Nakauwi na sa Pilipinas ang 21 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong inatake ng grupong Houthi. Pero ang isa pa nilang kasamahan hindi pa natatagpuan. May report si Sandra Aguinaldo. Alarm. Hawak ng lalaki niyan ang baril habang umaalingaw-ngaw ang alarm sa loob ng MV Tutor. Nagkalat sa sahig ang ilang gamit at bahagi ng nasirang kisame. Sa ulat ng Reuters, pag-atake yan ng grupong Houthi sa MV Tutor sa Red Sea noong June 12. 22 Pinoy ang sakay ng barko. Matapos ang pag-atake, ganito raw ang tiniis nilang sitwasyon. Parang sardinas, parang nasa kulungan, pwedeng lumabas. Paglipas ng 5 araw, nakauwi sa Pilipinas ang 21 Pinoy. Nakauwi man, di tuluyang makapagdiwang ang mga nakaligtas na Pinoy dahil may isa pa silang kasamahang nawawala. Kwento ng kapitan ng barko, gumamit ng bangkang pangisda ang mga Houthi para pasabugin ang kanilang barko na noon ay may dalang coal patungong India. May dami po na 2 tao na ang alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi naman pwedeng basta barilin ng mga armed guard namin yan kung tao. Kasi pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po. So, ganun po kabilis ang pangyayari. Makalipas ang ilang oras, binulabog sila ng isa pang pagsabog. Yung sumunod po na pagsabog is around 1300. By attack by drone naman sa kabilang side po ng barko. Hindi po kami nakapag-investigate doon kasi hindi po namin alam ang kalaban namin. Galing po ba sa tubig o galing sa hangin? Nang magbilang daw ng tao, kulang ng isa na posible raw nasa engine room. Before po kami umalis, chinek po namin kung gusto namin, kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. Itinuturing muna siyang missing, sabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Nakausap na raw ng DMW ang pamilya nito pero hindi raw muna papangalanan. Nasa dagat pa ang MV Tutor habang ang lahat ng crew nito ay nailigtas ng international forces at dinala sa barko ng Amerika. No one is injured. Majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa kapal. Sa ngay po ng gobyerno. Maraming salamat din po sa aming kumpanya, US Navy. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.